Hingi po tayo ng update mula kay Jofel Tesorio. Mula po dyan sa The Hague, sa the Netherlands. Jofel! Yes, magandang umaga dyan at dito nga maghahating gabi na kaya medyo patulog na rin. Yung sinabi mo na malayo na pero malayo pa rin. Yan din yung binanggit ni Attorney Cristina Conti dito sa sitwasyon ng kaso na kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para sa mga biktima. Yan yung sitwasyon. Malayo na pero malapit pa rin. Yung siguro yung ikukwento ko, ibabalita ko na lang sa inyo dyan, yung kaganapan kanina doon sa loob ng gallery kung saan ay tinignan natin kung ano yung reaksyon ng mga pamilya ng mga biktima na nandito sa The Hague. Ay dahil yung araw na ito yung tila pinakamabigat na presentasyon dahil ito yung dito sinaliwalat kung ano talaga yung human face ng sinasabing tukhang o EJK na umano ay si dating Pangulong Duterte ang pinakapuno at ito'y inilatag pababa sa mga nag-execute ng kanyang kautusan. Kanina, nung binabasa ng prosecutor yung mga quotes o yung mga sinabi ng mga pamilya ng mga biktima, yung pamilya ng biktima na nasa gallery halos umiiyak na. Pero dahil doon sa gallery, kailangan yung demeanor mo, yung konting galaw, yung konting ingay, ay lalapitan ka kagad ng security. Ganon? So bawal magpakita ng emosyon, Jofel? Bawal umiyak? Pwede namang umiyak kasi nung kahapon meron ding isang o dalawang mga nandoon sa gallery na talagang hindi mapigilan na umiyak. Kung yung ganong gesture ay hindi naman talaga nakakukuha ng attention, especially hindi nakaka-distract doon sa mga nasa baba sa courtroom mismo, ay Okay. mukhang tinotolerate yan. Tama. Basta wag lang OA, wag lang sobra na ikaw na yung magiging sentro ng atensyon. Exactly. Okay. Kasi nakikita yan ng mga judges doon sa baba dahil yung may salamin, hindi naman yan tinted. Nakikita talaga kung ano man ang nangyayari doon sa taas. Tama. So maraming ganon na kasi parang binuksan ulit yung sugat Parang ganon, di ba? Parang narinig na naman ulit nila. So nanariwa na naman yung nangyari sa kapamilya nila dati. Kaya siguro talagang mangingilid yung luha mo or worse, kung talagang sensitibo ka, mapapaiyak ka kasi naalala mo na naman ulit, Jofel. Oo, kasi kung hindi nga ikaw yung namatayan, ay napapaluha ka o apektado ka kasi meron din akong nakita doon na talagang yung facial expression, kitang-kita mo na apektado. Pero kung ikaw yung nawalan ng kapamilya, mas siguro 100 times yung effect sa iyo noon, kasi katulad nung isang binanggit ng prosecutor na merong biktima na nakahandusay, balot ng masking tape ang mukha at nakagapos ang mga paa at kamay. Eksakto yun ang itsura nung kapatid ni Shira Escudero nung makita nila. Bagaman hindi yun yung kapatid niya, pero eksaktong ganon. So parang talagang nung binanggit yun, tumingin ako kaagad kasi nasa harap ko siya. Ayun, talagang yun na, tumutulo yung luha niya, hindi na siya makafocus. Sige. So anong moving forward, because I'm running out of time, Jofel, moving forward, pakikwentuhan mo sa amin anong activity today? Today is rest day, Thursday, and sa Friday. Anong expectation? Today is rest day pero meron pa ring press conference sina Attorney Joel Dutuoyan at si Attorney Gilbert Andres mamayang alas 10 ng umaga dito sa Netherlands. At merong commemoration ng anniversary ng EDSA, yung mga Filipino rights groups na nandito sa Europe at magkakaroon sila ng commemoration. Rest day. So Thursday, yun ang aabangan natin, presentation ng defense. Buong araw yon sila Attorney Kaufman, yung co-counsel niya na si Dov Jacobs naman ang magpipresenta. And sa Friday? At sa Friday, magpipresenta closing statements at sa hapon ay pag-uusapan yung detention ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi nire-review whether he could be detained further or baka bigyan ng ilang mga baka yung sa temporary release. So, tinitingnan yung detention situation ng pag-uusapan sa Friday, yung pinakahuli. Pero hindi naman siya dadalo, di ba? Has he decided not to come or he's going to come?
Wala, hindi dadalaw dahil yung kanyang request for waiver ay yung buong duration ng confirmation of charges niya yung linggo. Okay. So hindi inaasahan talagang pupunta siya. Kahit dun sa issue ng kanyang continued detention, hindi pa rin siya pupunta. Abogado na lang. Abogado na lang magre-representa sa kanya. Very good, Jofel. Maraming salamat, Jofel, sa report. Mabuhay kayo dyan. Lahat ng mga mamahayag na nandyan na nagko-cover ngayon sa The Hague, sa The Netherlands. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Si Jofel Tesorio po yan, ang ating correspondent mula dyan sa The Hague, sa The Netherlands.